Sige pa. Worship leader siya na rin nag-open ng pagkain. Kaya nga ako. Pero pag Saturday daw sa prayer meeting, naiiba. Dalawa. Oo, dalawa. Sige, pero ano po, let us start. Sabi, dito sa kanta natin, worship Him forevermore. Exalt His name through all the earth. So, sa oras po na ito, gusto po ng Lord is ibigay natin yung best natin na worship. So, let us sing for praises to His name. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Sige po, bigyan natin ng best na clap offering ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah. Worship, worship Jesus.
salamat, Lord God, sa buhay, Lord God, sa hininga, Lord God, yung safetyness, Lord God, yung protection nyo sa bawat isa sa amin. And Lord, as we gather, Lord God, at bago kami pumasok sa inyong banal na trono, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan, mga kasalanan nasa isip, nasa salita, nasa gawa, Panginoon, Lord God, patawarin niyo po kami. At Lord, kayo din po, Panginoon, sa mga tao nagkasala sa amin, nakapag-isip man sila, nakapagsalita man sila, Lord God, na hindi maganda towards sa amin, we release the forgiveness, Panginoon. And Lord, maraming salamat po, Lord God, sa kalinisan, Lord God, na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. At Lord, naniniwala kami, Lord God, na malaya na kaming makakatulog sa inyong banal na trono. Dinadalain ko po, Lord God, sa inyong anak, Lord God, na maghahayag ng inyong banal na salita. Hide them at the back of your cross, and Lord God, let your glory and your glory shine upon their lives, Panginoon. The doors, plans of the enemy, Panginoon, shall prevail or render upon their lives, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ang inyong banal na Santong Espiritu lamang, Lord God, ang inaasahan namin na kikilos sa oras na ito. Lord, hallelujah, sa amin pong kapatid, Lord God, na magpe-pray, Lord God, give, Lord God, yung wisdom, knowledge, and understanding, Lord God. Reveal in them, Lord God. Reveal in her, Lord Panginoon, yung salita mo, Lord God. At Lord, hallelujah, na madala niya, Lord God, ang congregation into prayer, Lord God. Not only through worship, Lord God, but into prayer, Panginoon. At Lord, sa amin naman pong makikinig, buksan niyo po, Lord God, ang aming mga puso, isipan, Lord God, na sa lahat ng aming mga salitang madidinig sa araw na ito, Lord God, ito'y ma-share namin sa aming kapatid. Thank you, Abba Father, sa lugar na ito. Surround this place with the walls of fire and the walls of bronze, that the works, plans of the enemy shall render or prevail. Ngunit, Panginoon, yung pagkilos niyo lamang, Lord God, ang inaasam-asam namin. Maraming salamat po. And Lord God, we sealed all these prayers with the most precious blood of Jesus. And we give you back the highest praises, glory, honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen. Hindi po ako mag-share today. Palapit na po siya. Si Pastora Tess. Malapit na. Amen, amen, amen. Wala ka pala ditong pastura, pangalan. Dapat His praise. O, di ba? Declaration na yan, Mars. Praise. Ito pa naman ang test natin. Isang marites at isang test. Sasamahin. Isa pong mapagpalang ako sa ating lahat. Amen. Medyo may kaba, pero sasamahan ako ni Lord. Amen. Ako po ay meron din isang tanong, Pastora. Mapagtanong na tayo. Tanong din po ako, pero simpleng tanong lang ito. Ang mga kaalam lang ito, yung kapwa ka-millennial ko, hindi ito alam. Pero yung mga millennial na lumaki sa Pilipinas, alam ito. Ang tatanong ko po ay kung kilala nyo, alam nyo yung walis tingting. Amen. Alam nyo yung walis tingting. Yes. Pamalo mo yan madalas. Ang walis tingting po, alam natin na iyon ay binibigkis ng isang tali. Amen. Tali na hindi, dapat ang bigkis sa isang walis tingting ay dapat yung hindi normali lamang na tali, dapat ay buklod. Alam niyo yung buklod? Buklod. Yung buklod ay sa amin sa mga kabatangas, ang buklod ay yari po kuya sa Y. Why? Ginagawang buklod na walis. Amen po. Opo, dapat po talaga yung walis tingting nakabuklod para hindi po yun maghiwa-hiwalay. Dahil po yung walis tingting, kahit po yun ay nakabuklod, matibay ang buklod, minsan po nalalaglag din yung isa, dalawang tingting, na pag yun ay nalaglag o nawalay doon sa bigke, sa buklod, pilit na pinupulot na may-ari ng walis. At yung tingting na yun, pilit pa rin isusuot doon sa buklod. Isasama doon sa buklod para magsama-sama uli yung tingting sa isang buklod. In-realize po, ay sa atin, sa family,
sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, sa pamilya dito, sa ating kapatid sa pananampalataya, meron ding nagbubuklod sa atin. At ang alam naman natin ang magbubuklod sa atin ay walang ibang kundi ang ating Panginoong Jesus, si Lord ang nagbubuklod. Kaya sa walis tingting, may nagbubuklod sa atin, may nagbubuklod din. Amen. So, samahan niyo ako dun sa ating teksto ngayong oras na ito, sa araw na ito. Basahin po natin sa aklat ng Awit 133 verse 1. Basahin ko po. Napakabuti at may gandang pagmasdan kapag ang magkakapatid ay namumuhay ng nagkakaisa. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, paano tayo mamumuhay na may pagkakaisa? Ang pagkakaisa po ay nagmumula sa ating puso at ito naman po ay naiipakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. So ako po ay meron ditong ilang pointers na naihanda kung paano tayo mamuhay na may pagkakaisa. Ang una po ay kababaang loob o humility. Ang kababaang loob po ay isang katangian ng pagiging isang mapagpakumbaba at yung hindi nagmamataas. Alam naman po natin ang pagpapakumbaba ay talagang pagpapakababa tayo, hindi tayo yung tipong tayo nagmamataas. Hindi nagmamalaki sa madaling salita ng mga Pinoy, hindi mapagmalaki. Basahin po natin sa aklat ng Pilipos 2 verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong masigit ang iba kaysa inyong sarili. Pinaalalahanan po tayo na huwag tayong maging makasarili o ambisyoso. Yung po bang hindi yung laging sarili lang natin ang ating ipinagmamalaki para mapansin lang. Yung po, yung amen po. Hindi naman ibig sabihin na hindi natin yung winawalang bahala na natin yung ating kakayanan. Ang mas anuhin po natin ay mas bigyan natin ng halaga o pansin yung kapwa natin. Dapat irespeto natin yung pangangailangan ng iba. Hindi yung sabi nga ni Tita Rose, hindi dapat tayo magmalaki, hindi tayo dapat magyabang. Kahit anuman ang narating natin sa ating buhay, dapat tayo laging nasa mababa lang tayo. Dapat tayo ay may kababaang loob. Katulad nga ng ating Panginoon Kristo, nung bumaba dito siya sa lupa. Sa halip na siya ay ating paglikuran, siya ang naglingkod sa ating mga tao. Di po ba yun talaga napakagandang ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang kababaang loob. Yun po yung kababaang loob. At sa ating pong pangalawa, para tayo makapamuhay na may pagkakaisa, number 2 po ay kahinahunan o gentleness. Ang kahinuhunan po ay yun ay laging kalmado. Mamayapa, yung hindi laging galit. Yung hindi laging galit, parang ako'y medyo... At yung bang kahit tayo may mga dinadalang problema, yung may mga... Siyempre, iba... Di ba minsan naman tayo, kahit tayo nasa sa bahay, pag tayo minsan ay may dinadalang hindi ka nais-nais, minsan hindi na rin natin... Yung bang minsan nadadala rin natin, yung hindi rin natin nabibigay. Opo, ang kailangan natin dito ay pagpipigil sa sarili. Kailangan pigilan natin yung galit. Pahinahon dapat. Ayun po. Kaya po, kailangan talaga ang apply natin doon sa ay kahinahunan. Talaga pong natin masarap na makisama sa tao na mahinahon, kalmado, hindi madaling magalit at hindi padalos-dalos. At laging pinag-iisipan ang mga bawat salitang binibitawan, hindi nakakasakit ng kapwa. Na kung minsan po, hindi natin naiiwasan na tayo makapagsalita na hindi maganda sa ating kapwa, nakakagawa tayo hindi maganda sa ating kapwa, pero hindi po natin namamalaya na akala natin simpleng salita, akala natin simpleng nagawa lang natin sa kapwa, pero hindi natin namamalayan yung pala nakakasakit na tayo ng kapwa.
Kaya dapat, bago tayo magsalita, bago tayo gumawa, ay kahit yung maging kalmado, mahinahon. Pag-isipan muna natin mabuti bago tayo magsalita o gumawa ng isang mga talagang hindi natin, yung mga bagay na hindi natin talaga dapat talaga iisipin muna. Amen. O mag-pray muna. Kung may mga pagkakataon tayong gagawin na alam natin kung saan ay nagsasalawahan tayo na gagawin tayo natin o hindi, kalmado muna. Mag-pray muna. At makikita din natin sa Aklat ng Kawikaan 19:11, ang taong may pangunawa ay hindi nagagalit agad. Kahinuhunan ang magpapawalang sana sa kanya. So, talaga kung hindi dapat madaling magalit. Kahit sa kabila na may hindi magandang ginawa, halimbawa, katulad sinabi ko, kung tayo may ginawa hindi maganda sa ating kapwa, kung halimbawa naman po yung ating kapwa ay may hindi magandang ginawa sa atin, huwag din naman natin kasapian ng hindi maganda. Sa halip ay unawain natin siya at huwag tayo maghihigante. Pipiliin nating palampasin ang pagkakamali ng kapwa natin na hindi ginawa sa atin dahil hindi rin naman natin kung sabihin isipin natin na hindi rin naman niya sinasadya. Ang ano ay magbigayan na lamang, magpakumbabaan na lamang. Ayun po, at sa pangatlo po na ating yung paano makakapamuhay na may pagkakaisa ay pagtitiyaga o patience. Ang pagtitiyaga po ay ang pagpapasensya sa pagpapasensya po sa pagkukulang ng bawat isa. Pagkontrol sa emosyon at galit. Makikita po natin sa Romans 5:4, ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. So pagtitiyaga po ay yung may kakayanan na magpatuloy na kung halimbawa meron tayong isang Kasama ng pagtitiis. amen po. Pagtitiis. Kung halimbawa meron tayong isang yung binabalak o inaano na yung halimbawa gagawin o layunin, yung halimbawa may pangarap tayo, ito ay kinakailangan nating magkaroon ng pagtitiyaga, maghintay hanggang sa maabot natin yung ating minimiti. Na sasamahan naman natin ang disiplina sa ating sarili, pasensya, halimbawa mahirap man o may mga balakid man, kailangan nating magtiyaga. O kaya mahabang pasensya sa mga mahabang pasensya. Kung halimbawa sa ating katulad sa ating mga amo, alam naman natin na ang ating mga trabaho ay alam natin maraming tayong dapat pagpasensyahan. Na katulad ko na lamang talagang minsan nararanasan ko din sa amo ko na parang ayaw mo na, parang gusto ko na sukan, pero may nagbubulong sa aking sarili na, anak, parte ng trabaho mo yan, kaya pagpasensyahan mo na. Kaya dapat talaga pagtitiyaga at pagpapasensya, maging sa ating pamilya, sa ating mga nagagandahan mga anak, nagbubugi ang mga anak, asawang mga pogi, mga magagandahan mga babae. Siyempre, pare-pare naman tayo na Amen. Nagagandahan, nagpupugihan. Gaganda ng pagkuya ng Diyos. Siyempre, may mga pagkakataon din naman po tayo na kailangan magpasensyahan sa bawat isa. May mga pasaway diyan, pasaway din, pasaway doon. At hindi naman po yun na ano lamang sa kanilang mga lalaki, sa ating mga anak, kahit sa ating mga nanay, tayo minsan ay nagiging pasaway din. Aminin. Na minsan tayo mga pasaway din. Pero kailangan ay give and take na lamang. Pasensyahan, tiyagaan, kung hanggang sa mga katiyaga, importante, mga pagtiyaga, Opo, ako lamang. Ako nga po ay ano ko lamang ito, may i-ano na ako sa inyo. Glory to God po sa ating mga kababaihan ng last week na nag-prepare sila, nag-organize sila para sa ating family day. Purihin po ang buhay ng ating mga kapatid iyon at alam natin sa loob ng isang langgong iyon, may magandang nangyari, may magandang kinahinatnan ang lahat ng
yung mga kanilang pinaghandaan. So ito pong ating chairwoman ng ating women's, nag-message sa akin ng araw ng Lunes. Pasensya na po, hindi ko kayo nasagot, pero pinusuan ko naman no. Eh di, nung pinasa ko, nung pakinggan ko, nung pagdating ko sa bahay, kinausap ko yung aking mga pogi. Yung dalawang pogi, ang sabi ay, wala lamang, wala. Basta yung wala, walang sagot, as in wala sagot. Yung mga isang pogi, ay mama. So yung nagdumani yung mula Lunes hanggang Biyernes, pagdadating ko, wala. Ay di ako, tiyaga, pasensya, wala. Hanggang sa kami naman hindi sabay-sabay na dating na bahay. Merong late na, merong maaga, tsaka pagdadating naman sa bahay, may kanya-kanyang impenyo. E di, basta Lunes hanggang Biyernes, walang nangyari, as in walang-wala. Tiyaga, pasensya. At sa akin naman, sabi ko, hindi naman ito kompetisyon, hindi naman ito pagalingan. Ang importante ay makisama. Yun naman ang sa akin. Kaya, tapos nung araw ng Sabado, sabi ni kapatid sa akin, sis, nakapag-practice kayo. Hindi ako makasagot sa inyo ng oo, hindi ako nahihiya, hindi ko alam kung anong isasagot ko. Hindi na ako sumagot. Dumating kami ng bahay Sabado, wala tang tempo. Pasensya pastora ng aking anak ay talagang inutusan ko lumabas. May ako. Late na rin siya dumating at nagsiserve sila, nasa labas na sila. Gabi na, hindi na ako, sabi ko, ano ba anak? Sabi, ma, bahala ka. Hindi yun. Nakaano naman ako ng isang di, sabi ko ito na. Pero hindi ko talaga kabisado ang lyrics noon. Kung bakit yun ang pumasok sa akin, anak, pag natin, dito kompetisyon. Basta may i-present lang tayo. Yun ang importante, sabi ko. Eh di yun nga po, gabi na. Hindi na nakasadahan na namin ng konti. Tapos, nung araw nga po linggo, nung kaarawan na. Glory to God sa buhay ni Dina Cross family at nakapaghanda sila talaga handa talaga sila. So sabi ko, sino kayang susunod? Sino kayang susunod? Baka, hindi ko alam kung pupunta kami. Nagkita namin, naghanda. Baka yung susunod nakapaghanda rin o Naku, kami na pala, tawagin si John, umakyat, tumakbo na. Alangan ako hindi pumunta dahil nakakawa naman yung anak ko, kung pupunta. Takbo na rin ako sa taas. Aba, may isang poging umakyat. Sabi ko doon sa taas. Ay, glory to God. Sabi ko sa taas na. Bukod sa ako ay may nervous na. Dalawa ang pumasok sa isip ko. Natawa ako at natuwa ako. Yung sabi ko, ang pag-akyat niya, sabi, ano ba gagawin ko? Hindi ko alam ano gagawin. Sabi ko, bahala sa po. Sister, huwag ka magagalit na, pero siya nagdala. Kaya ako, sabi ko, ang asawa ko, nasaan pala? Asawa ko umakyat. Hindi alam kung hindi ko matatabling bagay ito. Masahawag kang bay. Hindi ko alam kung tatabling bagay. Doon sa parte yung natawa ako. At hindi ko nga alam kung gagawin niya. Dahil wala siya talagang alam. As in wala. Sa parte naman nung natuwa ako, kahit wala siyang alam, umakyat siya, nakisama. Yun na naman, May nagawa siya, minumutra niya yung lyric. Oo, tagahawak ng mic nila. Minumutra niya. Kaya kung may pipi dito, at bingin, intindi. yun po. Kaya, yun naman po, kaya glory to God po, at talagang, yun po yung talaga sabi ko naman, hindi naman ito kompetisyon, hindi ito pagalingan, kundi yun. Kung hindi ka nasawa, Participation. napakagandang kantang yun. Hindi ko po talaga akalain na siya. Ay, natawa ka, napapatigil eh. Pero ganyan, natatawa kayo pa. Nakaka-bless ang lyric. Dahil nakikita ko po si John, ang pagngiti niya ay talagang pigil na rin ang kanyang pagngiti. Hindi ko maintindihan kung ano. Kaya yung isang parte namin ng pakikisama at pakikiisa sa ginagawa natin dito dahil yun naman hindi naman for the glory of God naman ang ginagawa natin dito. Hindi po. So, yun po, yun ang isa kong na kaya noong nakaraang 2 linggo na 2 buwan yata pinasa sa amin na review kung sino mag-exhort, walang pumasok sa isip ko. At noon lang isang gabi ako gumawa talaga nitong exhortation kong ito. Pagkakaano ko nawawala, ito pala ang ibinigay ni Lord. So, yung po pang-apat, liliman ako ito, pang-apat to ay ang pagmamahalan o love. Ang pagmamahalan ay ang pundasyon ng ating matibay na relasyon na nakabatay sa pagbibigayan at pagtutulungan.
tutulungan. So yun nga, pagtutulungan, pagbibigayan. Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians 13:4-7. Ang pag-ibig ay matiyagan, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Verse 5, di magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama na loob sa kapwa. Verse 6, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga ng wakas. So, naroon lahat, nakapalog lahat kung ano yung ng ating pagmamahalan. At ako po'y narito na sa conclusion. May conclusion po ay, alam naman po natin ang Diyos ay pag-ibig. Amen. So, ang pag-ibig po, ang perpektong bigkis na nagbubuklod sa lahat. Yun po, at ang pagkakaisa ay nagdadala ng kapayapaan sa puso at tagumpay sa gawain at higit sa lahat ay luwalhati sa Diyos. Ang pagkakaisa ay lakas kapag may pagtutulungan at pagkakaisa. Ang mga bagay na tila imposible ay nagiging imposible. Glory to God po. To God be all the glory po at hanggang doon na lamang po at Amen.